So bakit nga ba na kailangan ang training, kailangan mag-invest sa pag-develop at pag-equip ng iyong mga tao, ng iyong mga empleyado? Well, minsan kasi akala natin, pag-train ng mga tao, they are just waste of time, wasted na mga effort or initiative. Pero palagi naman tayong busit na busit pag yung mga tao natin mababa ang production, may mga issues na hindi ma-resolve, low ang moral, may miscommunication, minsan wala nang malasakit sa mga activities ng company, sa mga promotion ng company. And all of this, ang recipient nitong negative na consequence, bunga ng ganitong mga pangyayari, of course, ang ating mga client, ang ating mga customers. Still, we are in denial. Iniisip natin na it will just go away. It will just, they will get over it and eventually, things will be okay. But kahit ang sakit ng ngipin, kahit anong pangadji mo pa diha, kahit anong gawin mo dyang affirmation or mag-meditate ka diha, hindi yan at gagaling. You have to address the problem. Now, the same din sa organization, especially if you have 10, 15, malaki na yung kumpanya mo, and then you're just thinking na di na kailangan i-train, you are actually limiting your business. Kasi katulad ng ngipin, pag yan sumakit, everything hurts, right? Everything hurts. Sabi nga ni Shakespeare, a man with a toothache cannot be in love. So pag ang organization may mga ganung problema, may mga ganung issues and they are not resolved, over time ba, nagbabattle up, over time nagko-compound, over time lalong lumalala and bungko na nam. Di mo alam bakit na bigla na lang ganon yung epekto. May karoon ng breakdown. So you have to train them because ang training, yan ang matulong sa kanila to gain more clarity, to have more compassion sa kanilang ginagawa, to care more, to improve their communication. Ang training will help them realign themselves sa mission and vision ng kumpanya, to reinforce sa kanilang sarili na ang kumpanya pala na hire sa akin, they are after my mental well-being, dinidevelop ako dito, this is worth pala na magstay dito kasi pag may mga ganitong situations, they are doing their best to correct right away. Hindi nila hinahayaan magkaroon kami ng toxic na environment. So that's the value of training and development. And if you're not doing that, and if you're wondering bakit hindi nag-grow yung business, bakit a lot of times nagdi-dwindle ang production mo, dwindle. A lot of times you cannot hit your quota is because may sakit ang iyong organisasyon, may sakit ang iyong business, and you cannot just hope and pray na yan ay gagaling ng kusa. You see, that's one of the many values or importance on investing sa training and development ng iyong mga empleyado or ng iyong mga tao.